Maayong buntag sa atong tanan. Kamo no, kung asa man ka karon, kung naman kasi yung balay, kamo na manindog ta. So kung usaha sa imong tapad, igna nga excited na baka mo dahil kung musimba sa atong Diyos. Kamo no, katong excited na atong pakpakan o pasidunggan atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Yes, Jesus, we glorify your name, O God. Lord, we welcome your presence in this place, O Lord. And Lord, we believe today that you're going to do something great in our lives, O God. And Lord, we believe and we declare that God is here with us today. Amen. Hallelujah. Come on, church. Yes, Jesus. See Jesus.
strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh God, we thank you. Thank you, God, for your presence. We thank you, Lord, that you are so good to us, oh Lord. We thank you, God, that you are so faithful to us, oh God. Thank you, Lord. God, we declare, oh God, that you are our strength, oh Lord. You are the strength of our life, oh God. God, you are our portion. You are our portion, oh God. You are our strength. Ikaw ang amuhang kusog, Ginoo. Oh God, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, God. We thank you, Holy Spirit, for your presence. We thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Asa makakaroon. Just thank the Lord. Pasalamati siya sa tanan yang ginabuhat sa imong life. Sa tanan yang pagabuhaton pa sa imong kinabuhi. Because I believe nga daghan pa kaayo gi-prepare si Lord nga maayo kaayo nga mga butang nga nasa imuha. Mao nga pasalamati na sang daan. And be sure and be confident nga unsa man ang plano sa Ginoo sa imuhang life, mahitabo gyud na og matuman gyud na kung ikaw nagatuo. That's why even karon sa imuhang pag-worship, sa imuhang pagsimba, sa atuang pagsimba, even gani sa atuang pagsimba pinaagi sa pagkanta. No, nakita sa Ginoo ang imuhang kasing-kasing. Nakita sa Ginoo ang imuhang kahimtang. Naama siguro ka sa sitwasyon karon nga medyo dili kaayo dasig ang imuhang pagbati, pero just worship the Lord. Just offer thanksgiving unto Him because nakakita ang Ginoo kung kita ang atong mga kasing-kasing nagahambol lang gyud diha sa iyaha. Si Lord nakakita niini ug yang i-fill in unsa man ang kulang sulod sa tuhang kasing-kasing. That's why as we sing this song once again, make it your prayer, your personal worship, your personal devotion yes sa Lord. Hallelujah. Bible ang ingon no diri sa Psalms 73 verse 25 to 26. Ingon diri, whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. Amen. Na dapat sa atong mga kasing-kasing may suon kita nga naa sa Ginoo, ihang mga anak, wala tay laing tinguha sa tuhang kasing-kasing. Yes, naga-desire ta, naga-dream ta sa tuhang mga personal nating mga personal desires. But above all, ang ato agyong tinguhaon, ang desire gyud nato is God. No, siya lang gyud above all, anything on earth, siya dapat ang pinaka-top, siya pinakauna, siya ang kanunay nga naaso sa itong kasing-kasing. Naaman tayo mga personal nga mga dreams, but make sure, ato sang tanawon, no, nga Lord, kanibang akohang personal dream, imo ba ni? That's why, tatanan na itong mga tinguha sa itong kinabuhi, ato yung isang at permis sa Ginoo. Kay no, kung ang atuhang
ang kung atohang desire, mo po nang desire sa Lord sa ato ang mahitabo sa kinabuhi. I am sure mga igsoon nga iha ginang tumanon, iha ginang ihatag. No mo na nga sa imong kaimtang karon, mga igsoon, above all, no ignay mong kaugalingon, above all, Lord, ikaw ang ako ang tinguhaon sa akong kinabuhi. Amen. Then verse 26 nagingon diri, my health may fail and my spirit may grow weak. Tama ba ni, no? Siya si muna yung mutangan, usahay ato ang health, dili kayo sangayon sa ato ang gusto, and ato ang spirit, dili kayo inana ka on fire. You know? Tungod kay normal siya as we walk, no, as we live our life diya kay Lord sa Christianity, sa tuwang Christian walk, naagyod tayo mga ups and down in serving Him. No mo nang makaingon, ang psalmist nag-ingon, my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. No, ignay mo kaugalingon kadiha karon, tapi kay mo kasing-kasing. God is the strength of my heart. Heart means the center of your being. No, our health may fail, our spirit may grow weak, but the strength of God remains in our heart. Dapat sigurado gid kayo tumagson nga ang naasulod sa tuhang kasing-kasing si Lord tungod kay siya ang nagahatag og kusog diri sa atohang inner being. Ingon dere, He is mine forever. No, ignay mo ang kaugalingon, Lord, you are mine forever. You are mine forever. Magkaiunsa man ang mahitabo sa kinabuhi, unsa man mga circumstances, because God, you are the strength of my heart. You are mine forever. No, dili ta ka pwede panghatag sa uban. Walay makapuli nimo. No, come on. Let's just worship the Lord and thank Him. And ingna siya nga, Lord, walay makapuli sa imuha sa ako kasing-kasing, because you are the strength of my heart. Walay Lord God, makapalapaw sa imuha sa akong kasing-kasing. Ikaw ra gyud Ginoo, because you are the strength of my heart. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. God, hallelujah. Oh yes, so God, come on, church, no? Just release yourself. Just release your spirit in worshiping God. Hallelujah. God, thank you so much. Oh God, our hearts, oh God, Lord, is ready, oh Lord God, to receive more from you, oh God, through your word. We believe, oh God, Lord, ang word nga mohang ma-receive karon, Lord. Listen ni siya, Ginoo. Nasa diya matanom sa insakto nga kasing-kasing, Lord. Good heart, good soil. Oh God, motubo gid ni siya ug mahimong fruitful ug multiply. Makausab gyud sa among kinabuhi. Makausab sa dagan sa among kinabuhi. Makausab sa direction sa among life. God, we trust in your word, oh God. We believe the power of your word that will transform our minds and change our heart. We thank you, God. We honor you, Lord. We bless your holy name. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, everyone. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. No? Ismael Simon Tapad. No? Sige, no? Basa na to Isaiah chapter 54 verse 17, no? Sa ERV. People will make weapons to fight against you, but their weapons will not defeat you. Amen ba? Some people will say things against you, but anyone who speak against you will prove wrong. The Lord says, that is what my servants get.
they get the good things that comes from me, their God. Amen? Muna nga, wala pa'y butang makapildi nimo. Inaman dapat, wala pa'y butang makapildi nimo. Ikaw nga na kay Kristo, na kay Jesus, no weapon formed against you shall prosper. Hello, amen. No? Hindi pa'y bamuha nga truth sa word. No? Kahit on sa maimong circumstances, karon nga mga panahon na, I want you to believe, cling to the word of God. Amen? Hallelujah. No? Sige daw. Mag-pray sa tanong, mag-pray ta. No? Pwede ba tayo matindog balik asa ka? I want you to get a partner. No? There is a Bible. No? Si Paul sa Thessalonians, nag-encourage siya og prayer. No? Ingon pa gani siya diri sa Thessalonians 5:17. Sa gingon diha, never stop praying. Inam tapad, never stop praying. Oh, ang Bible na gaingon, kung ikaw nag-undang na ka og pray, wala kay ampo-ampo, duha na kasimana, dili na na sayon nga life. Inaman tapat, amazing ka kung 2 weeks na ka may prayer, grabe na ka-amazing. At least nag-survive pa ka. No? Kasi pag mga Kristohanon, dependent sa Lord. Kaya huwag man tayo laing gusto may tabo sa tong life. Pag Kristohanon ta, ang gusto sa Ginoo may tabo sa life natin. Muna nga, the only way nga mahitabo ang gusto sa Ginoo sa life nato, no, is through our connection with sa Lord. No, and the only thing na usak ka butang na maka-connecta sa Ginoo is prayer talaga. Because prayer is cause us to have fellowship with the Lord. You give to God, you receive from Him. Muna nga mga tao may nampuon, mga tao yun nang ansaman. No? Mga unstoppable na nga mga tao nang mag-advance, mga tao na kahit anong klaseng circumstances nag-overcome, mga taong ligon sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Kaya na nakay-partner karon, I want you to pray, no? Pangutan na sa siya, unsay imong need karon, unsay imong gusto ipa-pray, no? But I encourage you, kung naman tayo number 1 nga request sa prayer, kanagyo mo ingon ta nga gusto jud kong maduol pas Ginoo. Amen? Si Paul, gumana prayer ni Paul. No? Wala siya laing quest sa life. I want to know God and the power. No? Sa iyang gahom, sa iyang kamatayon. Sige, we will pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this morning. We love you, Father God, in the name of Jesus. Thank you for saving us. Thank you, Lord Jesus, that you gave yourself for us, Lord. Today, Lord, I want you in my life. I want to go deep. I want to go deep in your presence. Father, in the name of Jesus, Lord, I believe that there is more of you. Father, you are our strength, Lord. You are our strength. You are our strength, Lord God. Hallelujah. You are the one that protects our lives. You are the one, Lord God, that has the future for us. You are the one that called us to your purpose. Father God, help us to do the thing that you want us to do and accomplish. I pray today, Father God, my brothers, my sisters are with us. I pray for them, whatever battles they have, you are their strength, oh God. Today, I speak strength in your life. In the name of Jesus, come on, confess, the Lord is strengthening you today in the name of Jesus. We cancel every lies of the enemy. We cancel every deceptions, every kind of oppressions, discouragement that the enemy had planted into our minds. I broke them in the name of Jesus. I break them in the name of Jesus. I cast them out from your mind in the name of Jesus. Hallelujah. God has His life on you. You are victorious, the Bible says. No weapon formed against you shall prosper. You are a child of God. You have a great future in Him. God will use your life. You are a victor. You are a victor, not a victim. I speak and I declare healing over your body in the name of Jesus. I speak deliverance in the name of Jesus. In you, Christ, you defeated the enemy, Lord God, and in you we are free. We thank you, Lord, in the name of Jesus. And all the people of God will say, amen and amen. Please be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Okay.
So let's open our Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 1 verse 2. Ingrid siya. We always thank God for all of you and pray for you constantly. No? Ang gi-affirm ni Paul ani is ang mga believers, mga Kristohanon nga nasa sa Thessalonians, mga Thessalonica. No? And siya, as we pray to God the Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. Remember that transformation starts only when Christ is in your life. The moment that you connect your life to God, to Jesus, you connect your life to God through Jesus. Amen? Because Jesus is the one who says, I am the way, the truth, and the life. Now, Jesus is the Word of God. The Bible says that Jesus is the manifest presence of God. Kaya ingon si Jesus, if you see me, you see the Father. So makita nimong heart of God is for the people mabalik sa iya. Kaya nga ang message ni Christ that it is through Him mabalik kita kay Lord. Amen ba? Nguna nga, karon nga buntag, ako ning gusto mahisgutan po, kining gitawag og, am I a true convert? No, inemong tapad, na-convert ba gid ka? Negative lang ning convert sa uban nga mga hunahuna kasi they think convert is changing religion. Hello? Dili siya dapat ingana ang paghuna-huna. No, kasi remember, like these people, nga ginasulatan ni Paul, sabi niya, sa verse 3, sabi niya, as we pray to God and the Father about you, we think of your faithful work. Dati dili ni faithful sa mga trabaho ni mga Tesalonican. Kini nga mga wala dili pa ni Kristohanon, mga way klaro ni. No, ingon siya daw, we think of your faithful work, your loving deeds. So now, dili wala ni sa ilang mga gugma-gugma. Paisahay ni, di ba? And then, an enduring hope. Mga tao mong dali ga-give up, ga-quit sa kinabuhi. But ingon siya daw, and that enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. So makita ni mo diri nga, being in the Lord, no, mag-start yun ang imuhang tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga conversion kanang tao nga si Christ, nasabtan niya nga si Christ mo'y naa sa iyang kinabuhi. Amen ba? No? Kanang when you talk about genuine conversion, kanang the old has gone and the new has come because of Him. Remember, wala ka gi-repair sa Ginoo. You are a new person. Why? Because you are dead. Patay ka. But the moment that you receive Jesus, you are alive again. Hello? God created you spirit, soul, and body. Amen? But our spirit is dead. What you operate sa ato is our body and our soul, mga feelings lang. But the moment that we receive Christ, in Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. The moment that you receive Him, you're coming back to life again. That's the kind of kanabang understanding nga dapat na ka. You are dead, no hope. Anong walay hope? Because we are sinners. And the Bible says that the way or the punishment or the wage of sin is death. But because of the love of God, He sent Jesus. He is life. That you receive Him. When you receive Him, you resurrect your life again. Amen ba? No? Balik ko tani nga verse, no? John chapter 1, verse 1, atong basahon para magklarohay ta. Sabi niya, in the beginning was the Word. In the beginning, the Word already exists. The Word was with God, and the Word was God. It is Jesus, the Word of God.
Na? Verse 2. He exists in the beginning with God. God created everything through Him. Again, gibuhat sa Ginoo ang tanan, pinaagi niya, and nothing was created except through Him. Grabe, sobra na kay kakapayason ang tao pag di mag-recognize sa Ginoo. Muna pag ang tao minsan di ko mo kay Lord, ay grabe. Grabe ka. Wala ka kasabot sa imuhang gipang istorya. Nagpasabot lang nga wala yung kas Ginoo. I mean, wala kay life, wala meaning imong life. Kahit anuman klaseng projection sa life mo sa gawas. Grabe imuhang pag-post sa Facebook or any in the social media nga, your life is okay. As long nga wala ka kasabot, asa kagikan o unsay hinungdan nga nung nabuhi ka, wag yapong kay klaro nga tao. Okay? Oh, God created everything through Him and nothing was created except through Him. Verse 4, in secondya, the Word, remember Jesus is the Word gave life to everything that was created. Pag ang tao walay life ni Christ, wala si Christ sa iya, the Bible says, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Without Christ, your life is doomed. Kaya kung without Christ, kung wala pa ka kay Christ, si Christ wala sa imong life. I tell you, ang imong life, ang imong direction sa life, ang imong ginabuhat para lang yun sa imong kagalingan. Para lang yun sa imong self. Wala kay hunaw, wala kay kanang uncertain ka sa mahitabo sa imong kinabuhi sa unahan. No? Muna nga wala ka gi-require sa Ginoo nga lisod. Nga makabaton ka sa saad sa eternal life. It's through Jesus Christ. Amen? Muna nga si Paul giingnan niya ni mga taga Thessalonians, mga tao nga mga believer nga iyang nasiran sa word, iyang giingnan nga as we pray for you, as we pray to God the Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. Dati walang-wala mo ani. Dati wa mo'y mga klaro, wa mo'y gugma. Mga tao mong kusog kay mang isa. Mga self-centered lang. But because kay naana mo kay Christ, muni among nakita sa inyo ha. Muni among mahimduman, kamo mga faithful na kayo sa inyong mga trabaho. Bisa ko'y gabantay, di manguha. Di ba? Literal kayo, no? No, faithful mo kay Lord. Amen ba? Kahit sometimes walang mag-encourage, you still go on. Amen. Ina siya, loving deeds. No? Kada magpalo up kag mga tao nga bisag ang mga tao gainjanon ka, still you are there and faithful pagyapon because you love the person. Amen. Because you love the Lord. Amen. And siya, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. Now, makita ni mo ni siya. The reason nga nung naingunanin sila because they are true converted ng mga tao. The old has gone. And what's in them is really a new one. That is a result of having Christ in their lives. Hello, amen ba? No? Kaya the Bible uses terms such as born of God, kanang being a convert sa Ginoo. Dili convert sa religion, I don't care. Again, convert mo sa Ginoo. Kahit maingon mo nga, dili ko mapakonvert sa Iglesia, oy, wala gibi mag-convert. Dapat kay Lord mo may convert. Ha? Walay problema talaga. Because what's important nga ikaw na kay Lord, dili kay naka sa relihiyon. Kaya pwedeng naka sa relihiyon, layo ka kay Lord. Mas may pag naka kay Lord, balagway klarong relihiyon. Ha? Amen ba? Ha? Kung makiglalis ta, di kita kayo, si Jesus, unsa makirelihiyon? Ha? Unsa makirelihiyon sa Ginoo? Di ba? Muna mas may pag nako kay Lord. I was blind, but now I see. And I am a follower of Christ. No, amen? No, so when you talk about being convert, it means you are born of God, becoming a new creation, or
regenerated. Common term, na born again, na tao og utro. Uy, pwede ba rin ang tao matao og utro? Si Jesus pa, siya nga, ang natao sa unod, unod. Ang natao sa espiritu, espiritu. Walay problema, natao na ka sa unod, pero sa espiritu natao na baka. Ha? Kaya ang pagkatao sa espiritu, resulta sa imong pagtuo kay Christ. Kaya John 1:12, to them that believe, to them that receive, they gave the right to become children of God. Muna kung genuine nga klase sa imong pagdawat kay Christ, no, mabati nimo yung sense of closeness, assurance nga naa ka kay Lord, nahimo siya nimong Papa. Kaya ito magpray ta mo nagnara sa ato. Munagapita, our Father who art in heaven. Wala, basta lang nakapray. Pero walay sense of reality ba? Naagid kay, nabati yun mo ang gugmas Ginoo. Di ba? But you know what? If you truly believe Him, accepting Jesus as your Lord and Savior, making Him, no, your life, makita yung life ni Christ, mag-move sa imo, na-convert. Ha? Grabe ka in love sa Ginoo. Hello, amen ba? Okay? So, this work of the Holy Spirit results to a new set of desire and follow Christ. Now, makita ni mo ni, pag tinuod ang convert kay Christ, nag-follow kay Christ, nagdawat kay Christ, kini trabaho ni sa Holy Spirit. Di ba ka nang, kasi like sa ako, example, when I have received Christ, I was converted, nahimo kong conscious sa Ginoo, mag-pray na good ko. No, sa una, klaro. Before ko matulog, mag-pray ko, kay basin niya, di ko kamata. Anay mong tapad. No? Hadlo ko eh. Kaya ang Bible nagaingon, once ang tao mamatay, it's a door. Either door for eternity, hell or heaven. Di ba? Muna'y danger sa kamatayan. Muna'y tao mahadlok mamatay. It's because wala sila assurance sa ilang life. Dili sila truly converted. Maybe they are just religious person, but walay life ni Christ in them. Muna nga, ang importante yun, magkaamigo yun mo ni Lord. Ang importante yun, nga si Lord magpuyo sa imong life. How are we going to have Him in our hearts? Number one, yung repentance talaga. You have to repent and turn to God. Dili pwede nga may nakabudawat ko, sige, save na ko. Hoy, ihaya ni mo. Dili ko na. Number one, repentance. You acknowledge that you are a sinner and you need Him. Kayo sa'y nagdawat na kay Christ, kay gusto lang tang malangit. Nagdawat ka kay Christ, kay nagkinahanglan ka og someone nga makatabon sa imong sala. Makahugas sa imong sala. Kay one day mo atubang ka sa Father God. Og perfect nga judge si Father God. Tanaon ka sa Father God, you are a sinner. You will go to hell. But yung Son nga si Jesus Christ, He died on the cross to pay our sins. Mao na nga, your repentance, your turning back to Jesus will allow you nga makonect balik sa Ginoo. Muna ang Bible na gangon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Muna kung tinod kang convert sa Ginoo, convert si Christ, it means si Christ nagpuyo nimo, ikaw nagpuyo na kay Christ. Nga ikaw nibiya na sa imong mga sala, o karon naninuod na sa pagpangalagad sa Ginoo. Malipay man ang tao o masuko man ang tao, you don't care. Because unsay mong gina-care para sa imo, ako o si Jesus, ug akong pagpangalagad sa Ginoo, mo na nagmatter sa life nako. Amen? Hallelujah? No? Kaya si Paul, through this letter in the letter sa mga Ephesians, iyang gi-affirm, no? Gi-affirm niya ang mga Thessalonians about their genuine conversion. Nga nag-manifest iyang genuine conversion.
nakita ang ilang mga genuine conversion. No? Yang gi-affirm. Kaya ang genuine nga conversion, maghatod yun is tinuod nga transformation sa life. Ha? Nganong gina-affirm ni Paul, it's because ang tinuod nga naay Kristo sa kinabuhi, ang tinuod nga na-convert kay Christ, dili sa reliyon. Walay labot reliyon, teribiyon talaga. Ha? Maminaw ito ka nang magdibati-dibati, pag makatubag ka, magpabautismo na ko. Hoy, ang imong rason sa pagpabautismo, ni kunik kadang grupo ha, tungod kay napildi kas dibati, way labot si Jesus di mo. Ha? Dili ingon ana. Ato na maisgutan. Kaya ang tinuod nga conversion, dili lang kay nakasa usa ka reliyon o nibaling kag laing reliyon. Ang importante sa usa ka tinuod nga converted nga tao, na convert siya kay Christ. Makita unsa man ang manifest nga life nga transform sa iyang kinabuhi. Muna si Paul, iyang gingna ng mga Thessalonians, no? I remember of your, unsa to? Na inumduman nako ang inyong faithful work. Na inumduman nako inyong loving deeds, ang inyong enduring hope. Tungod ni Christ nga nasa inyo ha. Kaya ang tinuod nga convert nga person, makita ang transform nga life. Ina mo tapad transform nga life. Ina mo kaugalingon, nausab nga kinabuhi. Kung nako kay Christ, nausab ang akong kinabuhi. Amen. Nahimo kong naa kay Lord na. Nahimo kong iyahan ni Lord. Dati lahi man. Di ko gasampit kay Lord pag masuko ko. Dati pag masuko ko, makapamisti ko sige. Di ba? Pero karon kay nako kay Lord, dili na. Makaingon ka nga, Lord, hallelujah, ikaw gyud ang ako ang, na. O si unta na gyud mo ron, di ba? Hallelujah. No? Mga anak, tanaway inyong mama, ina nga convert kay Christ. Si mama lahi kayo. So na, pagbuntag pa lang, grabe na mga saba. Karon mamuna na lang diretso. Joke lang. Bitaw, no? Kasi, ang tinuod, again, ang tinuod nga na-convert kay Christ, mang-manifest gyud ang transformation sa iyang kinabuhi. Amen? Okay na ba mo diya? Ha? Ikadua. No? Nganong gi-affirm ni Paul ang mga believers sa ilang conversion tungod kay nakita man ang manifestation, ang result sa ilang pagdawat kay Christ sa ilang kinabuhi. Ikadua is ang true conversion made them immovable in spite of suffering and continue to follow the Lord. Amen ba? No, sa verse 6, ang sigingon diha. So you received the message with joy from the Holy Spirit in spite of what? Severe suffering. It brought you in this way. You imitate both of us and the Lord. The result, you have become an example to all the believers in Greece throughout both Macedonia and Achaia. No, makita ni mo dire, no? Ang ilang tinuod, ang tinuod nga convert pala, dili na matandog pa. Kahit uyugon di mo na, moingod yung mga lagad ko sa Ginoo. Amen. Kaya nga gipogingon ni Paul, you imitate us and the Lord Jesus. Hello, kisa may naggitayog ron. Tananta ginatayog. Pero ayaw lang po paibot. Amen ba? Ayaw give up. Ayaw undang. Padayon ta. Amen. Imitate. Kay leader, di ba? Kay labi na gid ang nasabtan nato nga si Lord ang iyang gi-emphasize pagmayo, dili lang mag-adto kag building, magpakpak, magsimba sa Ginoo. Discipleship ang gusto sa Ginoo. Kasi ang mga disciple talaga, iba yon. Mga tough talaga yan. Mga tao ng murag wala, pero naaday. Ana na mga disciple. Muna nga mga Kristohanon sa Book of Acts, ang mga taong nga persecute sa ila Book of Acts, di nakabantay.
Oh, dili na kabantay kay ingon sila nga. Kaya nga si Pedro god, di ba? Kabalo man Pedro katong si Jesus gina-crucify na. Katulog siya, dili siya murag parehas gyud mo ato. Ang imong ginistoryaano murag maumaw gyud because kay Galilean ka. Di ba? Pag dakop ni Jesus, gipangunta nag kinsay Jesus dire. Kay di mailan. Hello? Dili mailan ba? Di makita sa simbahan pero mga disciple dahil, di ba? Dili makita sa dagko nga fellowship once or twice a month na makita pero na disciple. Dapat ganun. Amen? Kaysa sige pakita grabe gid mo dayig pero chikboy gyapon kayo, di ba? Lagi diya. Hello? Manangoban, buhutan na ka sa simbahan. Kasi umasabtan ang simbahan. Kita man ang church. The Holy Spirit, our body is the temple of the Holy Spirit. Hello? Muna nga ang pagsimba, dili lang pag-adto sa building. Ikaw og si Lord, simba na. Amen ba? Ang pagsimba means nag-honor ka sa Ginoo, nagapasalamat ka sa Ginoo. Hello, amen ba? Ha? Kisa ba yung mga disciple diri? Natanaw na yung tapad sa simbalay. Ina nga disciple ka. Muna nga, you have to imitate. Imitate your discipler. Amen ba? Hello, amen. Kasi that is how the word, yung kingdom of God works. It's through discipleship. No? Dili pwedeng nga daghan. No, katong one time, we were at Limkit kay, daghan mga tao and nagatanaw jud ko sa mga tao by color daghan ng tao. O klaro strong kay impression sa Lord siya dili man gud ni padaghanay. Dili padaghanay. Ang pangutan ni pila unsa kadaghan ang nang lakaw ni buhat sa cause. Pila kabuk ka diri na disciple kay man disciple. Kaya ngon si Paul imitate me. The reason why he say to the Thessalonians, imitate me because niabot siya sa Thessalonians bringing the gospel. Hello? Muna nga sadya nga sila nakareceive na sa gospel, ingon siya, imitate me. Kamu po. Hello, amen. Okay na ba mo? No, sa John chapter 4 verse 34. Diba? Ang pag-share sa gospel, ang pag-reach out ng mga tao, ingon siya ni Jesus, my food is to do, my nourishment, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang pagkaon pala is, unsa man, no, ang trabaho sa Lord, ang pag-reach out, kining cause, nga atong ginabuhat, telling others, bringing pagdalag mga simbalay, pagdalag mga tao kay Christ, is equivalent to, unsa man, sa food. Hello? Muna pag ikaw walay kaon, maluya. Kaya nakaunaw na ko, no, I talked with the pastor the other night, ginang ko kabalo ka bro, kung naamay mga Kristohanon nga mga luya, kanang mga Kristohanon nga wag-apil sa trabaho sa Ginoo. Ngunit kanunay ginadasig, kanunay kay dili gapil. Kay yung Lord, my food is to do the will of God. You will be nourished. I tell you, dili baka ko ng scripture. Ang healthy nga Kristohanon, apil sa trabaho sa Ginoo. Ha? Tanay mong tapad, inadugay na ka nga Kristohanon ba? Pero, gaapil na yung kakaroon. Amen ba? Ha? Ha? Ina siya, padayon pag-apil, ha? Paggamit sa Ginoo, apit mo balik si Jesus, lisod ka pagbalik si Jesus, zero ka. Ha? Ina nga, pagkakataon mo na to, amen ba? Hallelujah. No? Ina mo tapad ba, ina siya, gamiton tas Ginoo. Apir mo na gamiton ta. Muna nga, kung nata kay Christ, dili lang mag-manifest ang transformation sa life, but also, we are standing firm. We are immovable. Hello? In spite of sufferings, we are immovable.
Tanan nga mga challenge. Dapat ganito ka na. Pag ako ang faith kay Lord, mo'y tandugon, pasensya yun, dili na matandog. Imo na ng barugan daan. Kaya usay ra bagid ang challenge dili problema. Sometimes ang offer sa yawa. Ang yawa mag-offer og daghang mga butang pero malayo ka. Tagaan taga gwapo nga bana pero di nakapasimbahon po, di ba? Muna nga dapat Lord God mga Kristohanon gyud. Iyampo na, no? Iyampo na imong bana Lord. Hallelujah. Luwason ni imong kayong bana pag dili na mga lagad sa Ginoo, may perno man na. Bible man kayo kon dili man ako. Muna kung sa Bible pa, ang mga bana may grabe magpadul sa Ginoo. Hello, amen? Katulo, the purpose of the affirmation that Paul, yang gibuhat gato sa mga Thessalonians. So, number 1, because their conversion nagmanifest sa ilang transform nga life. Ikadua, ang ilang conversion nahimo silang immovable sa bisan unsa nga mga challenge. Ikatulo, tungod kay ang tinuod nga conversion sa usa ka person, mahimo kang blessing. Yung tapadoy, isang istorya, mahimo kang blessing. O mahimo kang encouragement sa uban. Dagan man na-encourage sa mong life. Kada bang pag makakita sila nimo, babayag, kabulo ka, bless kay ko sa imong life. Lahi na dyan kay kakaroon, di ba? Nabiti mga tao yung nanano ko sa, huy, grabe na kay bless kay ko. Pabaylo ko, bi. My God, hallelujah. Bakit ganito ang life? Ay na lang pabaylo Tagain na lang. Brother, kung pabaylon ta ka, marag sakit akong buot kadugayan. Huwag di na ka maundang pamaylo. Di ba? Hello? No, you are a blessing and encouragement to others. Inam tapad, you are a blessing to me. Tulo ka tao, pipika siya, you are a blessing to me. Kanay mong bana, hoy, mga asawa, kamo mga asawa, di mo kabalo mag-appreciate sa yung mga bana. Assignment ng mga asawa, mag-appreciate sa yung mga bana. Na yung mga asawa, ga-control silang bana, no? Nabada? Na ko'y napaminahon siya, the moment kang wife mag-control siyang bana, ang yung bana maragway bot. Magsalig lang siyang asawa, di na muli ko yun. Mahimong bata ba, ang pangunaw na. Dili ma-unleash ang iyang pagka-king, ang iyang pagka-administrator, iyang pagka-administrador. Muna mga asawa, pangsikari na lang, di ba? Husband, gamito ka ni Lord, lupad na, di ba? Paypayan ta ka, di ba? Yung mga kabalo mga asawa, yung mga bana mo na nagkwitis. Sometimes kailangan na sila duslitan ng lubot para mga banti dyan sa Ginoo. Amen? I-appreciate yung mga bana. Di kay puro lang bitaw Oo, kay ang mga bana baya, build up baya na sila, liwat sa Ginoo baya na. Oo, liwat sa Ginoo ba? Si Adan baya, created in the image of God. Ang babae, dili baya. Pasensyahan na sa Bible. God created man in his own image and likeness. Man gigigamit. Hello, amen? Muna nga na in nature, pag tayo pagkasigino, di ba? Muna nga yung mga bana dapat, dong kabalok ka ng bless kay ko sa ibang life. Oo. Hindi pa yung bana. Bless wicked kaya. Kaya maggumaanad. Pero karoon naman sige ng bitaw. Ingon si Lord. Salamat bitaw kayo. Mag-pray tabi ikaw mag-lead. Di ba? Nga nawa. Hello? No? I am a blessing. And I am an encouragement. Hoy mga Kristohanon, Gabi naman sad, kung nag-devotional bitaw ka, makabalo ba ka nga dagan mga tao mo nagawa na mabless nimo. Di ba? Makabantay mga kabalo, di ko may blessing. Di na sila ma-encourage na ako. Ha? O sa'yo manggod, kay dili manggod, kana bitang dili mao ang bunga sa imuhang pagkakristohanon. Mamanagoy problema.
Gabi mo ampo, gabi gapon mo simba, pero libakira kayo, di ba? Marites, di ba? Gusto kayo mandaot, na pagigipampo sa Facebook, kami kagoy leader ni. Mara ba dili man ni puso sa ka-leader ha? Hoy, mga 144. Di patakag po sa Facebook. Mga emotional kayo, di ba? Dili dapat ganun. Ha? Dapat patay na na. Amen? Before ka mag-face magaling mga pagbati mo, ingani lang sa, pray for 3 days. Mag-fasting sa ka 3 days, pray ka, then, i-post kung tama ba yung i-post. Dili kay, sa iba, part magod sa ito yung self-control pag nanata kay Lord, di ba? Para may mutang blessing. Di kay mga tao, magtanaw sa ito, marag, laka, karon dasig kayo unyang hapon, ba, hubog na po na, di ba? Huwag ginanda, di ba? Di may mong blessing. Hello, nababa ko yung amigo dre. Okay? Kaya ang tinuod yun ay convert kay Lord, may mong blessing. Listen, ingon ani po. No, usahay dili kay appreciate labi na gyud sa mga taong nasdool nimo. Pero imong tanawon nga status, tan-awa imong self og si Lord. Mo nay imong gauge dili tao. Unsay mangita man tag mga like sa tao nga uy, nya na. Ikaw rin na convert sa inyong balay, ikaw rin ang alagad sa Ginoo, sa inyong clan, nya napagid mo sa compound. Halos ang isa ka purok, inyong pariente tanan niya, ikaw rin ang alagad sa Ginoo, ikaw rin gaampo. Siyempre, ilang tanaw sa imo agad lahi. O ayaw expect nga i-appreciate ka diha. Amen? Ang imong gauge wala sa ila, imong gauge na sa Ginoo. Padayon lang ka, Lord. Pamuhat niya sa Ginoo. No, pag-guide kay Lord. Pray sa Ginoo, Lord, burakag si yung sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 ba yun? 7 verse 9. Si Jabez, di ba? Si Jabez. Jabez. Di ba? Unsay prayer ni Jabez? Prayer niya. Si Jabez ba ya kay anak ni siya ugwan? Kanang bigaon ba? No? Kanang prostitute yang mama? Dili prostitute yung mama. Dili. I mean, namatay iyang mama pag anak sa iya kay 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Okay. Tama ba na? No? Oh, siya, Jabez was more honorable than his brothers. Wow. Tanay mong tapad, brother ba tayo? His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Grabe. Kudkuil siguro din nga bata. Di ba? Or balabag pag anak. Dili ulo, dili lubot ang maglubot. Hawak ang gawa na. I have give birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me, enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Wow. Kitang tanan mong basa sa katapusan. And God granted his request. The God that we serve is a God that hears our cry. Amen. Ha? Muna nga, imposible kayo kung ikaw nagatawag sa Ginoo, dili makita ang improvement sa life. Muna nga kamo, pray yun. Ha? Pray sa Ginoo, Lord, increase akong life, increase akong family. Ha? Enlarge my territory, Lord. And of course, you have to conquer. Daghang mga tao nag-pray, walay may tabo. Kaya nga naman, wala po gibuhat, maglingkod naman po, Lord, sige na Lord, ihulog na. Dili man ingon na pamagi ni Lord. God will bless the works of your hands. He gives you the ability, the idea to produce wealth. Muna, you have to think, to study, to manage para na ay mahitabo. Amen ba? Hello?
Muna nga mga eklesiyan, ha? No? Dili lang spiritual ang tanan. Kailangan nimo unsa man. Kailangan nimo wisdom. Amen? Si Jesus nagamit og wisdom. Kabantay mo. When he enters the temple, gibalabagan siya dito, "Oy, no trespassing, sir. Kailangan mo ganang pay og tax." Managing na ni Jesus si Peter, "Peter, tama ba nga ang anak pabayron og tax?" Pero para dili sila ma-offend, adto dito sa tubig, dito sa lake, labay mo bingwit dito, bira, makakuha ang isda, tanaw mabada, naay makuha nimo, ibayad para ta makasulod. Di ba? Pwede si Lord magamit milagro, pero si Lord magamit pod wisdom. Ha? Tanay mong tapad, inagamit utok. Gamit sa huna-huna. Amen ba? Oo. Ang kalaban bitaw sa taong, ang baba bitaw sa taong way improvement sa life, ha? Mo ni iyang madunggan. Imong madunggan. Kanang bitaw imong kaugalingon di gid mag-improve, mo ni imong madunggan. Kanang yung lisod kayo. Di ko kabalo. Mo na iyang mga di ko kabalo, lisod kayo. Wa pa kay ka magsugod. Oo. I tell you, ang asensyo para lang sa mga taong mo trabaho, mo lihok, mo buhat. God will bless you. God will give you the ability to produce wealth. Amen ba? Kira ba mo diha? Oo. Uban sa inyo alam, sige mo langab-langab na sa inyong balay, sige mo yaka diha. Kadugay, makaunaw na ka diha, Brad, magbingo ta. Nako, dili ganon. Di ba? May pag magtuon kag kuskus ko. Di ba? Kadugayan, mamaster na niyo ba? Oh, di ba? Nay mo na kang blessing, na manawag si mo, dakan di ka karon, palimpis ako sa kukubi. Di ba? Labi na gining mga medyo na nagko na bitog lawas, maglisod na nagnilcutter sila mga tail. Muna na nga, palimpyo ko, ana na sila eh. Kung yan mo negosyo, Lord, bless pag ini siya kayo. Hello, amen ba? Ambot na sa eklesiya na may kapanlimpyo ko. Wala no? Pastor, barsin na lang ka na. Dili, masyado malikot-likot ka. Hello? Nakay makitaan pag imong pangitaon? Amen ba? Ang uban, gusto bang po dito, gusto ko pa sir manager. Pataka ka man lang. Di man ganing kagapang milo sa imong linaban, sa imong habol. Nga, mag-manager ka na noon. Hello, amen? Sugdi. Nang dapat ba sugdi? Dapat bay mo kang blessing. Amen? Ha, mga estudyante, receive pangayos, mama. Mga tangayo. Kung siguro ba kayo order Lazada? Pastor, Shopee na nga mo. Hallelujah. Remember, you're a blessing and encouragement. That is who we are. Kay tungod kay mag-manifest man ang Lord ni Christ nga nasa tuwa. Amen? Kini, no? How can I become a true convert? Diya kay Lord, no? Sama na ako, pastor, nga may mo kong tinuod yun nga convert kay Christ. No, again na, dili ni siya about religion. Way labot ang religion, anay. Kundi it's about Christ and you. Christ and us. Amen ba? No, unsa man. So number 1, makita nimo diri, you can truly experience, no? Ang tinuod nga convert nga person na ka-experience gyud sa love sa Ginoo. Hello. You truly experience the love of God through Christ. Kanang makita bitaw nimo nga Lord, wa gyud ko'y hope po imo kong gikaluyan, Lord, si Jesus iya kong gisave. Kana magyud mo'y pinaka-bottom line. Kaya nga si Jesus in the book of John 15, sabi niya, stay in my love.
Dili ka makapangalagad sa Ginoo pag maayo kung dili ka maka-experience sa love sa Ginoo. That is my experience. Niabot akong 21 years old, wa pa ko tilaw lami sa pagsimba. Kaya napugos lang yun. Dahil mo na akong religious. Pero sadya nga naka-experience ko sa love sa Lord. No? Gahom sa Holy Spirit. Dito nagsugod ang tanan. Amen ba? No? You truly experience the love of God. Now, sa verse 4, we know their brothers and sisters. That, ano sa to? 1 Thessalonians 1. Basta, we know their brothers and sisters that God loves you and has chosen you to be His own people. God has chosen you to be His own people. Siro ba yung pastor, sabi ang wala gipili? Bro, ingani, ako gining gipangutana, gihuna-una, pray ko ni sa Ginoo, Lord, sabi po sa buti, chosen ang people. I tell you, ang imuhang response sa message, magdetermine sa imuhang status. Kini mga tao sa Thessalonian, sadyang anita, kadungog sa gospel, ni-respond sila. Ang ilang tama nga pag-respond sa gospel, nag-aalaw sa ilang kaugalingon nga mahimong pinili ni Lord. Actually, ang pagkapinili nimo, tungod na sa imong response sa gospel. Kaya ang gospel gipadala ni Jesus sa Ginoo through kay Christ para sa tanang tao sa kalibutan. Sa ato patanan gyud gipili unta. Many are called, few are chosen. And those people nga chosen na pod na frozen. Di nagapadayon ng gahi. Hello? You respond. Verse 5, no? For when we brought you the good news, it was not only with words, but with power. But say power. Hello? For the Holy Spirit give you full assurance that what we said was true. Kamong naka-encounter, dili lang words inyo ang nadawat. Muna nga, the confidence that we have, that what we are doing comes from the Lord, because the message that we have is not just a pure message lang. Di lang ni yaw-yaw o istorya na igawom sa Ginoo nagapamuhat. Nga tungod ani nga gawom nga mong nabati, makayon ko nausab ko, gigugmang ginay ko ni Lord, di ba? Kamong naka-encounter. Hello? Muna nga ayaw mo pailad, ha? Again? Daghan sa Facebook karon, gina-discredit si Jesus, gadili siya Ginoo. Daghan na kayo karon. Naisa dya, grabe man debati, mahigit siya magtubag-tubag. Brad, dili nas debati, Brad. Gahom sa Ginoo, Brad. Hello, amen ba? Muna nga ang genuine nga convert, pasabtanin mo na. Makita yung resulta sa transformed nga life tungod sa mensahe and then sa gahom sa Ginoo. Nga mao ang spirit sa Lord. Amen ba? Nakasilabot ba ta? Ha? Kaya kung nakonvo mo na, kanin bitaw nagtubo sa Kristohanon, ha? Some of you maybe, kabalo mo sa memory verse daghan. As long nga dili mo makainkwentro sa Ginoo, makainkwentro sa presence sa Lord, may mong ritual lang inyong pagkakristohanon. I was there. Muna, I have the confidence akong sulod. Muna, kung na may mga tao nag-attend, kamong nasa simbalay, mga first-timer, brother, paumanalan ng tuiga. Just come. Until November lang. Until November. Appeal sa encounter yun. Appeal mo encounter ni Lord. Pag uman sa encounter, pwede na ka mag-decide. May kang mapadayin bakal, di kang padayin, it's up to you. But I have my confidence. I know, tinungod ang ginabuhat sa Ginoo. And the moment that you respond, nag-respond ka sa mensahe, I want you to know, ipili ka ni Lord. O di lang kutob dyan dapita sa message sa Ginoo. I pray one day
ma-experience nimo ang genuine nga pagpamuhat sa Ginoo sa imong life. Kanang tandog sa Holy Spirit ba? Kung sa'y makadi ka kasabot sa kanindot sa kalami nga Ginoo Lord God tinod. Nga pagkaman may inikala ka, nausab na ko. Nausab na ko. Hello? Amen ba? Number 2, how can I become a true convert? You are now a testimony to others. No? By a transformed life. Verse 8, unsay gingon diha? Ang tinuod nga convert, mahimong testimony sa uban. And now the word of the Lord ringing throughout from you. Grabe to, ringing throughout. Gabagting baga alarm. Tungod ninyo. Noon sa muna siya, uy, ganun nausap lagi ang life. Tungod kay sa Ginoo. Nag-apil na siya si balay. Unya, naka-encounter. Ano ba? Di ba? Kabantay mo na? Oh? And now, the word of the Lord. Nahimong ang word sa Ginoo, nagapamuhat na sa laing mga tao. Tungod kay nakita nila ang imong life na nausap. Ha? To people everywhere. And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere. Even beyond Macedonia and Achaia. For wherever we go, we find people telling us about your faith in God. Hello. We don't need to tell them about it. Hello? I pray, I declare, imong life, may mong testimony sa uban. Hello, amen? Ha, amen? Di kay, ano siya itong gubot kagabi dito sa inyong prok? Ay, si Rowell, naigisuntok. Uy, nada nga testimony. Di ba? Ha? Si Rowell. Di ba? Nagmaoy. Sa gulan daw gas yung giinom. Hello? Pangit, di ba? Pangit ka testimony. Pero karon mo yung siya, ano saan naman na siya, oy? Nga, lahi na lagi siya. Di na kayo siya makasabay. Tinod, dili magita makasabay na. Kung ang imong appetite sa mga barkada nga way klaro, bitaw mga ka-berks mo. Dili nakapareha. Sa igod, ma-auto-place sila ni mo, ikaw ma-auto-place. Pero ikadua po, dili, wala po kay life makigsabay sa ila. Ang ilang istorya, morag yapon kaniadto 10 years ago. Oo, morag yun yung kalipay, pangman, dungoy na dayon. Wala siya. Tama? Pero kung nasa Ginoo, iba na. Hello, amen. I pray, madungog ka sa imong clan. Madungog bitaw ka nga, uy, si Kuan mo. Gigamit si Ginoo karon. Ana ba? Muna akong pray God, mga 144, 178 mga eklesia, paggamit sa Ginoo. Kanang simbalay, oportunidad na kayo eh. Ikaw karon bisa pag first time ka nga nasa simbalay, ampos Ginoo Lord God, gamiton po kunimo. Kay naay ginabuhat si Lord sa life sa usa ka tawo. Pagbuduo lang siya sa Ginoo. No, mahimo kang testimony to others. Amen? Kadang gidungog ka, di kay gidungog kang negative nga dungog, di ba? Katulo, ang tinod nga convert, naga-endure sa all kinds. Ako yung gamit all kinds of problems and challenges. Ako nang giklaro problem na challenges pag yun. Ha? Sige, basa gani. Verse 8 and 9. And now the word of the Lord. For they keep talking about the wonderful welcome you gave us and how you turn away from idols to serve the living God. 1 Thessalonians 5:18. Be thankful in circumstances and also for this is God's will for you who belong to Christ. Endure all kinds of
challenges. Verse 3. Asa to nga verse? As we pray to God, our Father, about you, we think of faithful work, your loving deeds, and what? Enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. No? Verse 13, chapter 2. Sabi niya, therefore, we never stop thanking God that when you received this message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accept what we said as the very word of God, which of course, it is this word continues to work in you who believe. And then, dear brothers and sisters, you suffered persecution from your own countrymen. In this way, you imitate the believers in God's churches in Judea who, because of their belief in Christ Jesus, suffered from their own people and Jews. No? So, makita nimo ba, kining atong pag-alagad sa Ginoo baya ba? Imbis kay nga usab ta, kabalunat ta mo ampo, naninood ta sa Ginoo. Na naman nun yung mga problema, di ba? Kabantay mo, ayaw na i-highlight. Na, usay good kita, kung dagan na ta sa Ginoo, mas dagan problema. Hoy, sa wala ka sa Ginoo, nagya po na. Pero ang nakalami lang pag nakakay Lord, kaya na nimo i-overcome. Sa ato, wala na nagatanaw nga problema na ni. Nagatanaw tani nga as challenge. Opportunity to go up. Opportunity to be strong. Opportunity to mature. Dili nimo matest ang usa ka building pag dili mo agi og earthquake. Same sa faith. Manang gingon to last Sunday nga gibuild na to tong foundation diya sa gold, silver, and precious stones. Kaya nga naman, there will be a fire magtest. Pero yung mga gold, mga genuine, pag-iagig fire, damor nga man sinaw pagmayo. Pero yung dili grounded sa word, dili founded ya kay Christ, pag panahon sa shaking, panahon sa fire, mga wala na po. And I pray that you understand that your conversion kay Christ is genuine talaga. Hello, amen? Kaya nagaingon si Paul diri sa Thessalonians, no, be thankful in all circumstances. Moagi magkabisag unsa nga mga test and trials sa life, pasalamat sa Ginoo. Lord God, opportunity to grow. Ina mo dapat be opportunity to grow. No, ang problema, ang challenge, opportunity to grow. I pray, declare, no, as you're going to face the challenge that you have this week, it's an opportunity for you to grow. Amen? Ha? Dapat motubo ta, muligon, moabante, makakos, magunaw na. And I believe God uses storm sometimes para mag-redirect sa ibang direksyon. Mura kag baruto nga way klarong direksyon, pagyang kag bagyo, para moadto ka ditong dapita sa unsay tama. Amen? Gahid yung kag ulo, tambagan, di kag patuo, hinag-ayaw, di manggod. Di ba, remember? Ha? Uy, minaw mo ha? Minaw. O sa may hinungdan, nga si iba nakakaon yun sa the tree of knowledge of good and evil. Di ba? It is pleasing to the eyes. It is good. Kada yung mga good ha, mga pleasing to the eyes, classmate ra sa evil. Kaingon si Lord, ayaw kaon sa kahoy nga maghatag sa imo sa kahibalo sa maayo og dautan. Ang kahoy alone na nasaya ang maayo og dautan og dili gipakaon ni Lord. Kuha niya na, kay si Lord naa siya'y kaugalingon nga decide nga dapat yun imo lang buhaton. O muna'y dapat nato buhaton.
Pero ganing magbuhat kag butang, it is good to the eyes, pleasing to the eyes. Gapo siya, no? Pleasing, guwapo, good. Diba? Moranag ka ng imong gipalit diya sa online. Tsada kayong picture. Good, tsada kayo. Pagkita. Sa badakid ni. May kubag. Nailad ko sa, di ba? Mga na diha. Inamatapad na perfect will si Lord. Naanagog kas Ginoo. Unya, mag-rely pagyapong ka sa imong mga pleasing and good. Grabe ka. Karon iba na dapat, Lord, I want your will. Kanang imuha, Lord, dili yung pleasing and good. Gikapoy na ko ng mga pleasing and good. Mga bakakon sila, Lord. Diba? Dapat karon dili na pleasing and good, Lord. To the eyes, dapat your perfect will. Kay nanagog ko sa imo. Amen? The last one, your loyalty diya sa Ginoo. Ha? Ang tinood nga convert diya kay Lord. Tinood nga si Jesus silang Lord. Loyal sila gyud sa Ginoo. Dili sila loyal og tao, loyal kay Lord. Ha? 1 Thessalonians 5:22, kitang tanan mo basa. Ready? Go. Stay away from every kind of evil. Amen. Tanay mong tapad, every kind of evil. Inang kanimong cellphone, baka na evil dia. Stay away. Amen. Ha? Mga friends, bantayan gina nato, my friend. Kayo sayra bagid. Again, pleasing and good to the eyes. Di ta magkumpiyansa na. Amen ba? No? I want you to stand up, no? Karon nga buntag. I believe that ingon ang Bible, no, kamo nga na kay Christ, you are sealed with the Holy Spirit. Mga pinatika na mo, mga sinsilyo, mga pinatika na mo da kay Lord. No? Gipang tatuan na mo. Dili yung mga igol-igol nga tato, or sa pa nga tato. Piki man nga tato. No? Holy Spirit ang nindot nga tato. Ha? Holy Spirit. Muna ako kung magpatato magaling ko, Holy Spirit gina. Ha? Isod kayo kung magpatato ko sa kabagan na ni Jeter. Diba? Mga dili, may bagay ba? Diba? No? Let's dedicate our life sa Ginoo. No, I want you to talk to the Lord. Kana bang, Lord, I will not be moved. Mga lagad yung ko sa imo. Ingan akong ginabuhat sa una. Bisan karon ko, Lord, dili na ako kay baylo sa bisan unsang butang. I love you more than life. Do you love the Lord? Kabalo ka pag imong love sa Ginoo, dili na kayo kanang intense. Dili na kayo ka wildfire or intense. Kuyawan na kana. Mailan nimo pag wala ng fire, di na kayo sabay sa prayer. Di na po kayo kagapray. Pero I challenge this morning. God is calling you. You belong to Him. He loves you. Amen? And you belong to Jesus. Amen. God called you His very own. And this morning, I want you to connect your life to the Lord. Talk to the Lord, talk to the Holy Spirit. Some of you na diha karon, no, backslider ka. Sige lang, unsa may mong naagi sa past nga nawala ka kay Lord. Di na nato na mausab ang imong past, pero ang imong future gahulat pa nga maayo diha sa Ginoo. Wala future sa kagahapon. Di na po nimo pwede balikan. Unsay naani mo ron? Imong life na lang. Itaya na diha kay Lord na. Surrender mo na kay Lord.
Pangayo sa Ginoo, Lord, ang kalayo gikan sa imong espiritu again. And I pray that this morning God will touch your heart. God will touch your soul. And I pray, Ison, connect yun. So tiyanta ka. Sabi ni Paul, imitate us and God. It talks about being connected to the group. Being connected to a leader. Being connected to a discipler. So tiyanta ka, pag Kristohanon kang walay ka disciple nimo, wala kay pwede maawatan. Minka gano'n mag-awat man jud ko kung ako day, hey, kung yung nanay mong mind, waka ga-follow kay Christ. Kasi pamaagi na sa Ginoo, ganun talaga. Pasalamat kay Lord. Siguro yung ka, pastor, mas maayo pa mo ko sa akong leader. Pasensya ka. Wala ka gihimo ni Lord ng leader niya. Siya mo ang leader. Pa-break lang. Pa-break lang. Tungod si Lord na itawag. Ako, willing ko mabroken as long nga mo direct sa ako ang purpose sa life. Sa tawag sa Ginoo. Kaysa magpabilin ko sa kong garbo, pero layo na ko sa kong tawag. Hallelujah. Come on, just raise your hands. So, surrender mo life sa Ginoo. Pray kay Lord. Maybe you are first timer. Ina si Lord. Sabat sa prayer. First timer ka, ina Ginoo. Makasasala ko, Lord. Ikaw akong paglaom. Mga ikong pasaylo nimo. Huwag akong gituhan si Jesus. Yanis kalibutan na matay kay nagbayad sa akong sala. Huwag siya na banhaw. Ginoong Isus, ako kang giimbitar sa akong kasing-kasing. Akong kinabuhi. Tugyan ako kong life sa imo. Alagaran ko ikaw. Ginoong Isus, pasaylo ako sa akong mga sala. Hinlui hugasi ko. Karong buntaga. Mga lagad ko nimo Ginoo. Pinagi kang Ginoong Jesus. Holy Spirit, ina siya, Holy Spirit. Tandug akong kinabuhi. Mabuhi ang akong pagkatinuod. Mga lagad ko sa Dios. Tabangi ko. Imo na ko. Ako na pud ka. Right now, Holy Spirit, touch them. Fire right now. Receive it. Na-backslider? So, diyan ka, wala ka kalimti ni Lord. Palangga kay kas Ginoo. Be like the prodigal son. Returning sa inyong balay. God is waiting. Come to the Lord. Surrender your life. Ikaw nga dugay ng kang Kristohanon, converted ka. Be loyal to God. No wickedness. No evil. Ina si Lord, let your will be done, Lord. Your will, Lord, your will. Dili lang yung good and pleasing, Lord. But let your will. That's what I want. Hallelujah. I sense some of you, mga leaders, na kay mga nang experience ron nga, discouraged ka. That is not the voice of God, it's the voice of the enemy. Ayaw katritan. Dili yawa imong gyalagaran, Ginoo. Dili tao imong gyalagaran si Lord. Isumbong sa Ginoo na. Draw strength from God, He will give you wisdom how to do it. Lord God, I rebuke the discouragement away from your people in the name of Jesus. I feel a very strong presence of the Spirit of God. Hallelujah. Come on, just close your eyes, raise your hands. Father, every hands that raise today, Father, let your Spirit touch them. Now, Lord, fire. I speak and declare your favor and blessing, your power and anointing, your freedom sa matag tao nga nasa simbalay. Get ready. Spirit of God, touch them. I pray fire come. Yeda bakanda rabusa. Oh, yes, O Lord. The promise still stands.
Great is thy faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Still stands. Greatest Right now, God is faithful. Oh, Spirit of God, move. I'm still in your hands. This is my confidence. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Hallelujah. Hallelujah. Mothers, na mama karodya, you are crying out for your son. You're crying out for your sa imong anak. Kita nimo ang problema sa imong anak. I want you to know God hears your prayer. God listens to your prayer. And God is reaching out sa imo ang ginapray. Father, in the name of Jesus, Lord, you know that person, Lord. Right now, Lord God, I speak freedom, Lord God. Deliverance, Lord. Sa unsa may ginapray ani nga parents, Ginoo, about sa iyang anak. Lord, in the name of Jesus, kita nimo matag tears, Lord, sa iyang mga mata. Ug I know, Lord God, Lord, nga ikaw nagapamuhat sa iyang kinabuhi. In the name of Jesus. Right now, hallelujah. Oh God, right now, hallelujah. Jesus, hallelujah. I want you to talk to the Holy Spirit. Today I pray that the Spirit of God will empower you. Sa imong walk ni Lord, sa imong daily nga walk kay Lord, the Holy Spirit will empower you. I want you to cultivate that relationship that you have sa Lord. Your prayer is the tools that can cultivate your relationship with the Spirit of God. Kaya I challenge everyone. No, pray. Talk to God. Hallelujah. Oh Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God, I pray somebody's in the hospital today. I pray for your touch. I pray for the touch of God. I command that sickness, that fever to go in the name of Jesus. I command that cancer to go in the name of Jesus. Right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Get out in the name of Jesus. I speak and I declare, command healing. Spirit of infirmity, live in Jesus' name. Rakatanabasai. Oh, Jesus, hallelujah. I want you to praise Him wherever you are. Naka sa hospital, worship the Lord. Oh, let the kingdom of God come wherever you are. Come to Him in faith. Yes, oh. Oh, by the blood of Jesus, there's a strong power and anointing of the Spirit of God. Ayaw pagdali, kamong nasa simbalay. Just receive. Oh. Just be here and come on, worship
worship Him. Let's continue to worship. Ayaw pagdali. Jesus, you're all that I need. Lord, here at your feet, just be here on my knees. In your presence, I am complete. Jesus. Just be here on my knees. In your presence, I am complete. Jesus, you're all that I need. Just wanna stay in your presence, Lord. Sige no, inaimuhang katapad, connect to the Lord. Sige, ako ang portion kagaina sa gishare ni Pastor Ian is ana siya, your turning back to Jesus will bring about connection. So ang ato ang connection diha sa Ginoo no, it will always affect even our area sa finances. Ana si Lord sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5b in TPT version. Haven't you already experienced Jesus Christ Himself living in you? If not, you are deficient. Hinay mong tapad again. You are deficient kung wala si Lord sa imuha. So, I believe no nga kanang atong connection diha sa Ginoo will cause us nga even in the area sa ato ang finances no kay dili ta magkulang. In fact, in my life, the moment nga ni-connect ko sa Lord, the moment nga ni-connect ko sa life group, the moment nga ni-connect ko ani na church, my life has never been the same again. Tinuod yun tong giingon ni Pastor Ian kagaina no nga, kanang ang imuhang true conversion diha sa Ginoo will always result to transformation. So naay transformation, ay kabag-uhan. Even in the area sa finances, pwede magbuhat og kabag-uhan ang Ginoo. Then ana si Lord sa Psalms 23 verse 1 in TPT version pa rin, ana siya, Yahweh is my best friend and my shepherd. I always have more than enough. So, kinsa ba diri ang gakulang pahantod karon? Ang kailangan nimo igsuon imong connection sa Ginoo. Dapat mo abot ka ani nga level no nga si Lord mahimo nimong best friend suod sa tanan suod. So kung naakay problema sa area sa imong finances, sa imong pamilya or baskin sa trabahoan or sa pagskwela, pag suod nimo si Lord, you will always have more than enough. Dapat pod si Lord mahimo nimong shepherd. So shepherd means magbalantay. Kinsa ba ang magbalantay sa imuhang panudlanan? Tanawa daw imuhang bulsa ug imong pitaka karon kung naapabanay sulod. Pag si Lord ang magbalantay sa imuhang panudlanan, you will always have more than enough. So kanang importante kaayo no nga suod gyud ta sa Ginoo. Dahil nang ato ang dili lang ato ang spirituality, dili lang atong family, atong emotions, atong mentality ang ato ang isurrender sa Lord. But even kaning area sa atong finances, dapat kabalot ta og surrender ana sa Ginoo. Dapat kabalot ta
kung asa nato ibutang ba ang ato ang mga kwarta no, atong finances kay ang rason jud nganong kanang daghan nagakulang, nganong kanang daghan ang kulang hantod karon ang walay kwarta kay tungod wala sila kabalo kung asa jud sakto ibutang ilahang kwarta. So ingon diri sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 in NLT version, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So, kanang ako sa una, nakatisting pod ko nga kanang naan ako sa Lord, pero dili lagi ing anak kasuod sa Lord, dayon kuan pag yun, pataka ra og butang sa kwarta ba, gasweldo na pero kulang pagihapon. Kaya nga naman, kusog man kayo mo gasto sa ubang mga butang pero dili ka balo mo plaster. Ingon di ba diri kay kanang ibutang daw imuhang store your treasures in heaven. Remember nga every time we give dira sa gingharian sa Ginoo, it is not an expense on our part but it is an investment nga naay eternal nga reward. So importante kaayo nga kanang imuhang kabalo kaasa nimo right i-invest imong kwarta ba, right ibutang imong kwarta, and the moment that we store our treasures in heaven, actually it's not for the Lord. Si Lord dili siya after no kung pila imong ihatag, kung di siya after sa imong millions, kung millions pagani imong ihatag. The Lord is after your heart. Ingon siya diri sa verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So I am from a family nga stingy when it comes to giving, and dili ko gusto ba nga kanang mo mag-build up ko sa kong own family nga mahimo pong ingana nga stingy kay dili ko ganahan nga kanang akong anak sunod kay kusog kayo mo hoard og money, kusog kayo mo pero pag abot sa buluhaton sa Ginoo kay kanang dili bitaw kabalo mo hatag, dili ko ganahan ana. Why? There is a verse in the Bible sa Haggai man ata to, murag Haggai chapter 1 verse 9, mga Haggai chapter 1 verse 9. Ingon siya diri, you hope for rich harvest but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven's army, while all of you are busy building your own fine houses. So, dili ko ganahan nga mabisi kaayo ko nga kanang mangitag kwarta, magtukod og balay, mag-improve sa akong balay, pero pag abot sa buluhaton sa Ginoo kay stingy ko, di ko ganan ana. Why ingon diri kay you hope for rich harvest pero poor imuhang madawatan. So kanang dili jud siya actually ang favor sa Lord, one favor from the Lord, it can be worth more than pa sa imuhang lifetime of labor. Pwede ba nga sige ta og labor every day, sige ta og trabaho maning tiil, mating kamot para lang kanang makakwarta na ay ipakaon sa pamilya, magkanindot nga balay, pero napasagdan bitaw nato ang trabaho sa Ginoo na in that case padulong ra gyud na sa kanang ruin sa unahan nga kanang tinuod jud nga naningkamot ka din na disappoint ka at the end because ang imuhang napadulngan kay kanang gamay ra jud siya, limited ra jud siya ang imuhang na-create out of your own labor, gamay ra gyud siya kumpara sa pwede buhaton sa Lord sa imuha. Ingon sa word ni Lord, generosity will always lead to prosperity. So when you are generous dira sa buluhaton sa Ginoo, rest assured na jud na ang imuhang prosperity. Ana tong last ay murag part sa end portion na ni Pastor Kagaina, siya imong response sa message mo'y mag-determine sa status sa imuhang life. So, kamusta man ta karon? Kamusta ang status sa atong life, sa atong finances? How is it?
So imuhang response sa pulong sa Ginoo basin nasayop daytod ka og butang no sa imuhang investment kanang today let this be an opportunity for us to invest in the right investment. Invest in the kingdom of God. And surely, pilo-pilo jud ang imuhang abot. Pilo-pilo ang pwede ibalik ni Lord sa imuha. More than pa jud sa imuhang gina-imagine. If you are in a simbalay karong buntaga, most likely imuhang mga leaders nga naga-lidera na ay sibot nga gi-prepare no. So kanang dira na to ibutang ato ang giving, ato ang tithes and offering dayon sa kung asa man ka karon, kung wala kay cash on hand, we also have our temporary GCash numbers in the screen. So pwede nimo lantawon or PS bank account number pwede ra pud ta mag fund transfer. So today kanang let this move no imuhang move karong adlaw in the area of finances maghatag og transformation sa imuhang kinabuhi. So are you ready to make a transformation sa imong life by giving in the kingdom of God? Sige, so if you are ready, let us all rise up. No, gunitin na ang imuhang tithes, imuhang offering dira sa Lord karong buntaga. I believe no nakita sa Lord ang imuhang status sa kaninga area no sa area sa imuhang finances. Nakita sa Lord ang imuhang struggle sa pagpaningkamot, sa pagpaningtiil para lang maka-provide ka sa imuhang family. But it's more than just your labor, igsoon. Dili ganahan si Lord no nga kanang mag-labor in vain ka. Dili ganahan si Lord nga galisod ka pag maayo. Dili na destiny ni Lord sa imuha nga kanang naakaana lang nga level sa areas of finances, because ang plan gyud ni Lord sa imuha is that you prosper in life. But it takes your move, it takes your action, it takes you testing the Lord in His word no in the area of finances. Niingon si Lord sa iyahang pulong, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, ana si Lord, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing nga wala na kay room enough to contain it. So ingana ang plan ni Lord actually sa matag usa sa ato that we will always have more than enough, because only when we have more than enough that we become a blessing towards other people. So karong buntaga, whatever you have in your hands right now, i-lift up na sa Lord, i-surrender na sa Ginoo no. Let us pray ani nga giving. Lord, we thank you. Oh God, we acknowledge, Lord, that you are the source of everything, Lord. Everything that we have, oh God. Lord, gikan gid sa imuha, even ang area sa among finances, oh God. Lord, ikaw naga-provide sa amo, oh God. But we need you, Lord. We need even your wisdom, oh God, sa among kinabuhi, Lord. Wisdom to rightly invest, oh God, what you have entrusted to us. Wisdom to reproduce this, Lord, nga makahatag nig kahimayaan sa imong glory. We don't want to store up treasures here on earth, Lord, nga pwede ra mawala, makawang, oh God. But Lord, we want, oh God, eternal nga rewards, oh God. Lord, we want to store up treasures in heaven, oh God, nga naadyoy eternal nga rewards, oh God, dili magkawang, dili mawala, Lord, dili makawat, oh God. So today, oh God, Lord, honor our giving, oh God, as we give unto you this morning, oh God. Lord, salamat kayo, oh God, nga Lord, you will bless this giving, oh God. Lord, you will bless the works of our hands, oh God. Lord, salamat imuning i-multiply, oh God. We believe, Lord, that whatever we place dira sa imong kingdom, oh God, Lord, it will surely multiply. Salamat, oh God, that you will multiply us even in this area, oh God, nga dili, Lord, ang area sa finances ang makapugong sa amo, Lord, nga mag-advance sa imuhang kingdom, oh God. Salamat, Lord, that as we take care of your kingdom, gid, oh God, Lord,
the rich harvest, oh God, Lord, will surely come to pass, oh God. You will move us from one level to another, oh God. Lord, from fruitfulness, Lord, from multiplication into dominion, oh God. Mauna imong promise sa amo, Lord, mauna imong destiny sa matag usa sa amo, oh God. So salamat, Lord. You be glorified, oh God, in this area sa among kinabuhi, Lord. We give you praise, God. We give you glory in Jesus' name.